Bato. Eto muna tayo kay Bato. Alam niyo po, isyung-issue naman ito dahil nilabas ng TV5 na meron na raw pong warrant of arrest ang ICC. TV5 lang po nagbalita niyan sa lahat po 'no, sa kasalukuyan TV5 pa lang dahil meron silang source. Yan po ang, yan yung sinasabi natin, eh, hindi po sabi po ng opisyal ng ICC, wala pa pong warrant of arrest, pero may palusot po diyan, eh, dahil nililihim po talaga yung warrant of arrest na yan until na kasi puwedeng ilihim dahil 'pag binulgar nila baka hindi nila mahuli. So, naunawaan na po natin kung bakit, kaya lang isang network lang po yung nagbalita niyan so far. So, yung Malacanang po hindi rin po kinukumpirma na meron, pero hindi po yan ang usapin, eh. Ang usapin po ba, pagka po nag-warrant of arrest ang ICC dadakipin dapat ng mga pulis natin? Hindi po dapat. Yan na po ang pagkakamali natin kay Tatay Digong, eh. Kung gusto niyo pong sundin po, sumunod po sa ICC, sundin niyo po rin po yung patakaran nila. Ano po ba yung patakaran ng ICC? Ihaharap muna 'to sa local court. Yan po yung mali kay Tatay Digong 'pag nagpasya po, hindi pa lang po nagpapasya yung Supreme Court natin, eh. Pero tingin po natin mali po yun. Dahil sa batas po natin, wala po talagang dapat maaresto. Wala po dapat binibigay na Pilipino sa hukuman, sa dayuhang hukuman. Kasi malaya tayong bansa, eh. Pero given po na nariyan na yung ICC, eh di sundin na lang natin kung ano po yung nakalagay dun sa ICC. Kung gusto niyo pong sumunod sa ICC, sundin niyo na talaga yung wordings ng ICC. Ano po yung wordings? 'Pag may huhulihin, hindi po puwedeng ICC po ang magsabi na hulihin 'yan, korte pa rin po ng Pilipinas. Idadaan pa rin po nila 'yan sa local court. So, hindi po obra tapos ngayon pinalalabas nila itong mga baklang congressman na 'to na si Percy Sendanya. Alam mo, baklang kanal na putya, ang atake mo naman pangbobo, eh. Hindi ka na raw mag-iisa, Tatay Digong. Alam mo ba nangyayari kay Tatay Digong dun? Kawawang-kawawa, 81 anyos. Kinulong ninyo, pinakulong. Alam mo Sendanya, bata ka pa pero sana mangyari sa'yo 'yan. Okey, ang point ko lang po dito, tama po si Senator Robin Padilla. Si Robin Padilla madalas kong pinupuna sa mga sablay na salita niya, pero this time tama po si Senator Robin Padilla. Ano po ang sabi ni Senator Robin? Simple lang yung sinabi ni Robin, eh. Ayan 'no, "Ako pa mismo ang magsu-surrender kay Bato." Ayan, kung ang humahanap kay Bato ay Philippine law, yung batas ng Pilipinas, ako pa magsu-surrender. Pero hangga't dayuhan, hindi kaya ng puso ko kapag ibibigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Medyo may konting drama lang yung sinasabi niya, pero totoo yan. Bakit natin pamimigay yung Pilipino? Wala po sa konstitusyon ng Pilipinas, magbasa po kayo, na ang Pilipino nagkasala. Eto, ang Pilipino na di umano pinagbibintangan nagkasala sa Pilipinas at ang kanyang pinagsalaan, hindi pala pinagsalaan, ano yun? Siya po ay nakagawa ng kasalanan sa mga kapwa niya Pilipino. Wala po. Dito po sa Pilipinas siya dapat nililitis. Kaya illegal po sa pananaw po ng konstitusyon ng Pilipinas, illegal po yung gagawin nila. Pero parang dahil dito sa mga katulad ni Percy Sendanya na naturingan, dapat yang mga yan yan dapat ang ireklamo sa anong committee yun, yung nagpapasuspindi, ethics committee. Dapat ethics committee yan o tanggalin yan dahil imbes na ipagtanggol ninyo ang Pilipinas, pinagtatanggol niyo pa yung ICC.
Mali po 'yan. Una, senador 'yan si Senator Bato. Ano po ang pinahihiwatig niyan? Kung ang senador kaya niyong dakipin sa sarili niyang bayan, paano pa ang mamamayang Pilipino? Paano pa yung napagtripan niyo na ireklamo dun? Halimbawa kaming mga umaatake sa ICC, meron kaming karapatan na na freedom of speech, na mali yung ginagawa nila. Anong laban namin kung papahuli kami't dadalhin kami dun? Eh, yung senador nga, dating presidente nga wala, pero eto po sitting senator 'to. Tama yun si Robin, kung may kasalanan yan sa Pilipinas, idemanda ninyo. Wala ngang reklamo sa Pilipinas, eh. Ang linaw po, kung miyembro pa tayo ng ICC, last resort sila. Alam niyo ibig sabihin ng last resort? Kung wala na talagang matakbuhan dito dahil yung mga korte rito ay hindi tinatanggap yung mga reklamo, wala pa naman kayong nireklamo kay Bato rito, eh. Wala pang reklamo si Bato dito sa Pilipinas. First resort ang ginawa niyo. Unang sampa na reklamo sa ICC agad. Tapos mababasa mo pa ngayon 10,000 ang ihahanda. Eh, eto mga ano po 'to, TV5 po 'to. Oh, wala bang nagpe-fake news dito? Totoo ba, John Vic? Dapat nililinaw niyo. 10,000 ang ihahanda para dakipin si Bato. Totoo ba 'yan? TV5 nagbabalita niyan. 'Pag si Jay Sonsa binalita na pinagtatanggol nga ng presidential sister. Mukhang sa kanya galing yung balita ni Jay Sonsa, kaya nagi-guilty. Gumawa ng video. Oh, napakulong yung mama. Malamang kay Amy Ga bakit maglalabas ng video para ipagtanggol si Jay Sonsa? Tapos ngayon eto, sasabihin 10,000, totoo ba 'yan? Hindi ba overkill na 'yan, John Vic? Totoo ba yung balita na 10,000? Hindi po namin sinasabi na sa inyo galing 'yan. Etong mga media na 'to ang lalakas ng loob na ma-make news, eh. Dahil alam nila dahil alam nila kakampi sila. Yung mga kakampi hindi gagalawin. Kaming mga taga-social media ang ingat na magbalita ng fake news, kayo walang habas. Meron ng ICC warrant of arrest, saan niyo nakuha? Meron daw, source ang ABC, TV5. Lintik na 'yan, hindi ko na maano kung ABC ba kayo o TV5. Basta yung Channel 5 na 'yan may source daw. Oh, sino source niyo? Sabagay hindi niyo puwede yun, eh. Yung mga vlogger hindi puwedeng may source kami, 'di ba?